Ngayong araw na to, I am ready to give my personal knowledge on the budget process. Okay. And while not a member of the bicameral Congress Committee, I will share any and all information to help determine the truth and to get all the facts and information. I will be here to help in any way to speed up the resolution of the fact-finding investigation to the ICI. So yun Thank you very sir, much. Grabe ito mga kababayan, kakapasok lang Martin Romualdez magbibigay na umano ng kanyang mga pahayag sa ginawang budget process noong nakaraang taon mga kababayan. Ito nga po yung itinagaruan ng ilan na most corrupt budget sa kasaysayan ng Pilipinas. At lumalabas dito mga kababayan na mukhang gagawin pa atang witness itong si Martin Romualdez mga kababayan. Panoorin po natin ang naging sagot dyan itong si Manong Chavit. Governor, there are reports saying na may mga tao daw gusto gawing state witness si Speaker Martin Romualdez. Tinulungo ng taong bayan. Siya ang main principal na karakter dito. Siya ang may kasalanan na lahat. Sa investigasyon nila, doon na lahat ang pera. Gawin mong state witness. Ayan ba tayong paggago? Hindi naman gago lahat ng Pilipino. Nako, at yun nga mga kababayan, pabor ba kayo na maging state witness itong si Martin Romualdez mga kababayan? Kung sakali mangyari na, sino naman kaya ang ituturo niya dito? At panoorin din po natin ang naging pahayag itong si Mayor Magalong mga kababayan dito po sa programa ng Saganang Mamamayan itong si Sir Nelson at saka itong si Sir Jen. At pinangalanan niya po dito ang mga congressman na maaari manong tawagin o imbitahan dahil wala nga itong si Saldico mga kababayan. At ayon pa dito sa bagong opisyal ng ICI mga kababayan, ito nga pong pumalit dito kay Mayor Magalong ay wala pa umano silang nakikitang opisyal na pwedeng kasuhan mga kababayan. wala pa kami nakikita na ano. But definitely, ang umpisa kasi ng investigation dyan is dun sa babae, dun sa district, yan. We just follow yung yung paper trail siguro. Nako. Hindi natin masabi pa sa ngayon. Yung sino ba yung mga makakasponsor wala pa ng reports. It will depend on the evidence, no? Kung anong ebidensya meron kami makukuha, di syempre sila yung mailalagay. Unahin niya probinsya niya, then probinsya na, magkatabi lang kami. Imbestigahan kami lahat. Kasi hindi flood control, lahat ng project imbestigahan nila. Yun. They're very transparent in Ilocos Sur. So ipakita niya na ganoon din sila, then naniniwala ang tao. Bakit ayaw galawin? Ang kakuha sa ICI, unahin ng Ilocos Norte, para magkaroon ng pagtitiwala sa ating Tama. Sa Senate lang, pinagtakpan na nila. Nung dumating Yari yung tayo dyan. Ilocos Norte, hindi na minensyon, tinakpan. Hanggang lumabas din Ilocos Norte, tapos silid po na. Ngayon, sila nagsasabi na wala na raw investigasyon sa flood control. Doon naman tayo ngayon sa Farm to Market Road. So, ibig sabihin, ang daming dadaanan, issue, na nag-divert na sa tunay na issue. Bakit tayo pupunta sa another project? Ibig sabihin, bisigan nyo muna lahat yan hanggang matapos ang term ko. Hindi tayo umamos sa kanya, wala na, tapos ang term niya, alis na sila. Kasi ang Pilipino, madaling makalimot. So, paalala ko lang sa ating babayan, yung nangyari sa parents nila, napatalsik, napaalis, due to graft and corruption. Nakakaya nga, nasa Guinness Book of Record. Ang tatay nila ang sama pangalan. Akala ko, linilisin na nila nung inimbita ko na tumulong. Takbo niya sa vice president. Ako lang nagsabi na, ito muna, at that time, walang tatalo kay Inday Sara. So ako lang nagsabi na presidente muna, pero pag nag-file si Sara, you have to slide down. I have the leverage to talk to Sara. Ikaw, vice, protected ka na. Malaktakan pa yung mga leader. Sabi niya, thank you, Manong. Yun lang. Sabi, tinanong ako. Pera, lahat. Kapwa unang kontribusyon. So, nakalimutan lang, okay lang. Wala akong samaan loob doon. Talaga ganyan ang buhay eh. Kaya lang may Alzheimer ako dahil nakalimutan na nga eh. Of course, tumulong ako
di, yung mga mayors naman, maraming problema bawat there are 1,500 municipalities. Halos lahat, siyempre sasabihin nila ang mga problema nila. So, gusto ko bang dalhin na, wala na. So, nagtataka kami lahat, okay lang, wala tayong magawa. Yun ang gusto na. Pinagkantay ako ng pinagkantay for 3 years. Antay ka lang, antay. Hanggang naging anti-Marcos na. So, yun po ang nangyari. Sana po, wag tayong pabudol. Dahil, ang liwanag, sinabi na ang ICI, maraming ghost project. Bakit tayo pupunta sa Arms Market Road? Bakit pinaimbisigan ngayon mga iba? Halatang may iniiwasan to mga kababayan eh. Hindi pa nga nasusolusyonan yung problema sa flood control tapos lilipat na naman sila sa ibang issue. Sa farm to market road naman sila mag-iimbestiga. Eh ano mangyayari dun sa issue ng flood control? Kakalimutan na. Hindi naman po tayo gago lahat ng mga Pilipino. Yun. Parang ginagago na tayo mga Pilipino. Harap-harapan. Siya ang naglabas. May Alzheimer nga siya. Dahil hindi niya alam, damay siya. Sila ang target, third biggest beneficiary of the Diskaya. Paano nakakuha si Diskaya ng 31 billion in 3 years sa term ni BBM? 31 billion nakuha niya. Matagal na ako sa construction business. Never ako nakatanggap ng 1 billion na nakapag-project ng 1 billion. Ngayon, ang pabilibitahan ngayon, wala kaming project ni Diskaya ron. Wala kaming... sa akin listahan lahat. Si Diskaya, 31 billion nakuha. Sino nagbigay nun? May connection sa taas. Malamang. Ano nakarating ng mga Diskaya sa Ilocos Norte? Yun, iniluwanag nila bakit nandun. Ano yung mga project niya? Diskaya have 38 projects in Ilocos Norte. Ito yung isa mga kababayan sa sinasabi ng Elan eh. Sa dami ng isiniwalat itong si Manong Chavit eh, bakit wala man lang nagtatangkang mag-imbita sa kanya para kasinungalingan itong mga sinasabi nga nitong si Manong Chavit dahil hindi naman siguro magsasalita to ng walang basihan dahil matagal na po siya sa gobyerno at marami itong connection sa gobyerno, sa iba't ibang sangay ng gobyerno kaya alam niya yung mga kalakaran. Eh sana tanongin nila din itong si Manong Chavit kung totoo, kung hindi totoo yung mga sinasabi nito patungkol nga po dito sa lugar nitong si Pangulong Marcos. Pakita nila yung mga project nila doon, then we should believe him. Ngayon, dinay-divert na. Ang nangyayari ngayon, diversionary tactic. Iba na ang sinasabi nila. Eh matutumbok na eh, kaya release na. So, yun ang sitwasyon natin ngayon. Ano mangyayari sa ating bansa? Wala nang progress yan. Ang ekonomiya natin, wala nang progress. Retrogression na, retrogress. Hindi progress. Ibig sabihin, kabaliktaran ng progress. Yun po mangyayari sa atin. Hindi nila ayusin. Tapos yung mga loyalista pa rin. Kahit anong mangyari, loyalista kami. Ang Pilipino ba united? Are we united? Kasi yung September 21 na rally, no? Parang iba-ibang grupo, batak-batak. Ano palagay nyo? Wala po mangyayari sa mga rally-rally. Kasi kanya-kanyang agenda. From the very beginning, so natin masolve itong problemang ito. Let us cross party line. Walang liberal, walang Duterte, wala mga partido. So, maski na anong gawin na iba-ibang magrarally, kukuloyin lang yan, mapapagod lang po kayo. Unhit po ang kalaban. Hindi na sila nakakaramdam. Mandate. Hindi ako nagsabi, pero si Maharlika, ang daw ang presidente natin. Yun lang. Walang pakiramdam. Hindi niya na alam ang gagawin. So, maski mag-protesta kayo, hindi magre-resign yan. Pero kung magkaisa tayo lahat,
Dahil ang survey, 20% na lang suporta ng tao, 80% against them. Nasa record yan. Kailangan magkaisa tayo. Pabayaan naman natin ang mga kabataan. Nag-aaral man sila o hindi, mga kabataan kung kailan ang rally, isa lang. Ang problema dito, malabong makaisa itong mga makakaliwa sa mga dilawan na ito mga pinklawan. Dahil kahit hindi na sila sang-ayon sa pamamalakad itong si Pangulong Marcos, mas lalong hindi sila papayag na matanggal ito dahil ang papalit ay si Vice President Sara Duterte. Lalo silang problema pag ang nakaupo ay itong si Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Kaya malabong makiisa yan sa mga gaganaping rally. Suportahan natin lahat yun, suportahan natin the future ng mga kabataan nito. Hindi po sa amin. Sa atin. Mga kinabukasan ng mga kabataan nito. Isa lang. Pero sila mag-decide, hindi mga politician. Sila mag-decide ang date, I'm sure maraming susuporta sa kanila. At dito naman po sa bahagi ng video na to, mga kababayan, panoorin po natin ang naging pahayag nitong si Mayor Magalong. Litaw ang mga taong sangkot, yung mga involved sa mga bagay na ito. Eh, ang problema dyan, halimbawa ito, sinabi ni Mayor Magalong, Yan na. Meron ba siya sinabi ngayon? kasi may interview sa kanya dyan ha? Ang sabi ni Mayor Magalong, baka ayaw talaga, di ba ang tagal nang hinahanap si Saltico? Sa abroad daw, hindi matagpuan. Pinapauwi nga, di ba? Oo. Tapos hanggang sa nag-resign na siya, ayaw pa rin umuwi. Ang sabi ho ni Mayor Magalong, baka mismong si dating Speaker Martin Romualdez ang pumipigil Nako. na makabalik si Saldico sa Pilipinas. Baka nga. Paano yung teorya niyan? Sabihin parang siya mismo, wag kang bumalik. Parang gano'n. Parang ganon. Huwag ka na muna bumalik. Bakit naman kaya gagawin ni dating Speaker Martin? Para daw walang masabing kung ano man na... Kasi kung Baka may maituro. matatawag si Saldi, then makapagpapaliwanag siya. hindi naman siguro magtuturo yun kung ano man. Ewan natin. Pero bakit ganon? Ang kanya hong suhestyon, kung hindi ho matawag si Saldico dahil nasa malayong lugar, nasa ibang bansa, ba't hindi nyo ipatawag yung maraming mga congressman na bumubuo doon sa paggawa ng budget noong 2025 at noong mga nakaraan pa? Nako. Paano ipapatawag? Mas mahalaga pa daw yung parliamentary courtesy kaysa mapanagot yung mga may kinalaman dito sa maanumalyang budget at dito nga sa mga korupsyon na nangyayari dito sa ating bansa. Parang mas importante pa sa kanila yung parliamentary courtesy. Yung BICAM. Yung BICAM, kasi dalawa yan BICAM ng Senado, ay yung tagdan, yung contingent ng Kamara. Yes, At saka yung mismong mga malalapit, laging kasama ni Saldico. Di ba? Kasi imposible naman siguro na... Hindi ko kasi alam ang composition niya. Parang 12 ata sa Senado, 12 rin sa sa Kamara. Hindi, pinangalanan ni Magalong Meron na ba sa mga Oo. It doesn't necessary na kabilang ka dun sa representative ng Kamara at saka ng Senado? Parang ang sinasabi niya rito, hindi, ito ang grupo nila Ito lang yung main character, kumbaga. Ito yung lagi magkakasama Sila Ito yung nagkakasundo doon tungkol dyan sa budget Names na ba siya ngayon? Oo, sabi niya, ito mga ipatawag ninyo. Kasi ginawa niya ito kasi ang sabi ng ICI, meron kasing panayam kay dating PNP chief, Rodolfo Asurin, di ba? Okay. Yun ang pumalit kay General Magalong. Yes, at si General Asurin ay, kailan ba ito nanumpa? Kanina lang? Parang kainan lang siya. Di ba ang tagal na niyang formally, bahagi na siya ng ICI talaga. No, son? Ang sabi niya kanina, eto may GPX, akala ko boses Ang sabi niya, nung tanungin, sino na ho ba? Asurin ito, si Asurin ito. Asurin, okay. Sino na po ba makakasuhan natin? Sabi niya, sa ngayon, wala pa kaming nakikitang opisyal na maaaring sampahan ng kaso.
Nakikita, wala nakita. Nakita niya ng personal o baka naman Ibig sabihin, wala pang Sa mga- makakasuhan na official ng gobyerno. batay ka. Oh, At ang sabi niya, kasi tayo from top to bottom, from bottom to pataas eh. oo. Dito muna tayo sa mga Yari tayo dyan. kontraktor. Tapos DPWH, tapos ano na. So sa ngayon daw, wala pang makakasuhan na official na gobyerno. Sa kanyang pananaw, ha? Oo. Wala pa siyang nakikita na pwedeng kasuhan. Sa kabila nung napakarami nag-investigate, wala pang Oo. Kaya ang sabi ni Mesot naman pala, pakinggan na lang natin. Yeah, pakinggan natin. Pakinggan natin. General Sorin, sir, ano masasabi nga ninyo? Now, wala pa kami nakikita na but definitely, ang umpisa kasi ng investigation dyan is doon sa baba doon sa district, yan. We just follow yung paper trail siguro. Nako. Hindi natin masabi pa sa ngayon. Yung sinuro yung mga makakasponsor wala pa ng reports. It will depend on the evidence, no? Kung anong ebidensyang meron kami makukuha, di syempre sila yung mailalagay doon sa aming referral as persons who may be responsible. So, gaya nung dating, like the first referral that we filed before the ombudsman. It will be evidence-based. Yan ang sinasabi natin, Jen, na problema kapag ayaw nyong i-live stream ang inyong investigasyon. Yun. Di ba? So kung sila pala tatanungin, parang wala Wala pang pa. personalidad. Yes. Wala pa silang ebidensyang nakukuha. Paano nga kayo magkakaroon ng ebidensya? Tinago nyo yung hearing ninyo. Halimbawa, Jen, Oho. ito lang, ang advantage ng open ang hearing. Dinidiscuss sila. Oo. Ito po ang ganyan-ganyan. O anong ebidensya mo dyan? Meron po ako, kaya lang nakakalimutan ko na yung ganito-ganyan eh. Kung nanonood ang tao, Jen, at yung isang nakakapanood doon, alam yung, nandun ako. Nung nagangyayari yan. Nang maganap ang krimen, nandun ako. Oo, nandun ako. Kitang-kita ko yan, yung sinasabi na yan. Oo. Hindi ko naman alam na yung palang mga maletang hinahakot doon, may pera pala yun. Nako po. Akala mo kasi nagkataon, nandun ako. Sapagkat palihim. Hindi ho kayo matulungan ng mga mamamayan. Ano bang tinatago nyo, di ba? Tapos kayo sasabihin nyo, wala pa kaming nakikita. Kasi kayo lang. Tinatago. Hindi ba? Wala pa raw matukoy ng mga ebidensya laban sa mga personalidad. Nelson? Yes. Ano ba naman ito? Kaya ang sabi ni General Magalong, ba't hindi nyo ipatawag yung ilang congressman? Yun. Ipatawag nyo si Congressman Edwin Garjola. Sino yan? Ipatawag nyo si Congressman Dong Gonzales. Yun. Kilala natin yan. Oh. Ipatawag nyo si Congressman Manix Dalipe. Ayun. Ipatawag nyo si Congressman... Manix ata na parang natalo eh. Oo, pero siguro nung ginagawa yung budget. Dati, Last tama Congressman. tayo. Isa majority leader Oo. dati. Oh. Ipatawag nyo si Congressman Jojo Ang. Yun. Ipatawag nyo si Congressman JJ Suarez. Jojo. Mayroon ba congressman Jojo? Hindi ko kabisado ito ha. Ngayon, parang ngayon ko na narinig Meron Jojo. pang isa, yung Congressman Kimbo, yung babae. Yung Miro. Stella. Yung Stella. Oo, patawag At saka nyo. yung JJ Suarez. Oo, patawag nyo yan. Yan ang maraming nalalaman, sabi ni Mayor Magalong. Hindi, mabubuting tao doon yung mga yan. Kaya lang na tama, sila kasi yung lagi magkakasama, no? Hindi, ipatatawag lang naman. Hindi naman sinabing may kasalanan agad. Para ipaliwanag. Oho. Kasi kung hindi mo daw makita si Saldico, baka yung mga alam ni Saldico, alam din ng mga ito. Diba? Saan yung Garjola? Parang saan yung yan? Hindi ko alam yun. Hindi ko makakilala ito. Parang ngayon ko lang narinig yan. Tsaka yung Yes. Jojo Ang. Oo. Ang dating ano yung dating MMDA General Manager, Jojo, hindi yun ba? Hindi. Garcia yun eh. Jojo Garcia, hindi Oo. Ang nga pala yun. Oo. Yun dyan sa may San Mateo, representante ng Rizal. Yes. Sige, anyway. At yun nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion at suggestion sa video ito, ay i-comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pagunlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.